Everyone guys, ito naman po si Chinggoy para sa Chinggoy TV. At yung araw na to, marami tayong pag-uusapan about kay Diwata. No? So wala nang paligid-ligid pa. Itong sasabihin ko is opinion ko lang. No? Kayo, kung ayaw ninyo kumain doon sa parisan ni Diwata, huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Kasi pupunta kayo doon. Magpapagod kayo, pipila kayo. Tapos, imbis na enjoy nyo yung pagkain dahil sa haba ng pila, sisiraan nyo yung tao. Ano bang purpose nyo doon? Pumila para maniranan yung tao. Pangit yun. Ang maganda yung gawin, imbis na manira kayo ng kapwa niyo, tulungan niyo na lang yung tao na lalo pang umangat yung kanyang kabayan dahil sa dinanas ng hirap, pinagsumikap siya kaya niya narating yung ganung bagay, yung tagumpay. Ngayon, kayo ng mga vlogger na walang magawa sa buhay, pupunta kayo doon, magbablog kayo, pero ang purpose niyo hindi mabuti sa kapwa, kundi paninira sa kapwa. Wala kayong pinagkaiba sa mga talangka na hinihila pababa. Minsan kapwa mo Pilipino, yun ang hinihila sa'yo, katulad ng mga vlogger na walang ginawa sa buhay, kundi manira sa tao na susumikap. Pangit yun. Kung bakit ka pupunta ron, ano mang purpose mo, pipila ka ng pagkahaba-haba, tapos pag nandoon ka na, kakain ka, sisiraan mo yung tao, dahil yun ang purpose mo talaga, kaya ka pumili, dahil maninira ka talaga ng kapwa mo, hindi ang purpose mo kaya pumila para enjoy yung pagkain, hindi kaya ka pumila bilang vlogger dahil ang gusto mong mangyari, manira ka ng kapwa mo. Pangit yun. Kung gusto mong sumikat sa tamang paraan, magsumikap pa rin sa buhay mo, hindi yung naninira ka ng kapwa mo. Yung mga vlogger dyan ni Diwata na nagko-comment ang hindi maganda, sample na lang katulad ng babae na kumain kasi hindi rin masarap. Hindi masarap pero lamon ka ng lamon. Paano yung higop mo na sa ng parisan niya? Paano yung laplap mo ng lechon? Pero naninira ka. Yun yung babae yun yung vlogger na walang ginawa sa buhay. Hindi magsalita ng bagay na pangit. Alam mo, kayong mga vlogger na walang ginagawa, walang inatupag kundi pumila para manira ng kapwa ninyo, magbago kayo, no? Mas masarap kumain ng bukal sa kalooban mo, ninanamnam yung kinakain mo, kaysa yung pagkatapos mo kumain, maninira ka ng kapwa mo, hindi masarap, hindi totoong ganyan, pero naubos mo. Yung tao nagsusumikap para mabuhay, para umangat, kung nagawa niya man kung yung tao na yun yung sinuportahan yung negosyo niya, kainan niya, kaya pumila ng pagkahaba-haba, hindi ang purpose nila para namnamin yung pagkain, kundi tulungan yung taong lugmok sa kahirapan. Sa ganung paraan nila tinutulungan yung tao, hindi na sa lasa ng sarap ng niluluto ni Diwata, kundi naawa sila, tinulungan nila makaawa si Diwata. Sa ganung paraan na lang nila ginawa ang pagtulong. Kaya kayo ng mga vlogger na walang inatupag kundi manira ng kapwa ninyo, pumila, alam mo, asikasuhin mo yung pamilya mo, hindi yung buhay na may buhay sinisiraan ninyo. Actually
ah, hindi pa ako nakakapunta sa lugar ni Diwata, hindi ko pa natitikman yung mga parisan niya, yung mga pagkain niya, pero sa nakikita ko, yung tao nagsusumikap na maihawon yung sarili niya dahil nga lugmok siya sa kahirapan ng araw na natutulog sa ilalim ng tulay. Kaya kahit hindi ko man puntahan, pilahan o tikman yung mga pagkain niya noon, sa aking pananaw, masasabi ko na hindi ko man natikman yung parang masarap. Kaya ano pa man yung masarap, yung ginagawa ni Diwata para sa akin. Hindi na mahalaga kung ano pa yung lasa ng karne, anong lasa ng parisan niya o whatever. Lalo na siguro pag pumunta ako dun, lalo ko pa siyang itataas, iaangat. Si Diwata yung simbolo ng katapangan, hindi katapangan sa suntukan, hindi katapangan sa paghamon ng buhay, na nangat niya yung sarili niya, gumawa siya ng paraan. Ayun yung lesson learned na makukuha mo, hindi yung lasa ng niluluto ni Diwata. Kaya yung mga vlogger nagsasalita ng ganyan. Ang lesson learned doon yung determinasyon niya, yung tapang, lakas ng loob na para may angat, mabuhay siya. Hindi doon sa niluluto ni Diwata, yun ang purpose ng ginagawa niya. Kaya doon sa mga vlogger na nila walang magawa sa buhay, hiya-hiya din pag may time, hiya-hiya din. Kung gusto mong sumikat sa sarili mong content, wag sa ganung paraan. Okay? Mabuhay. Dapat nga yung tao, pinapanalangin mo umangat o masenso pa. Dapat nga iangat mo pa yung tao, yung kababayan mo, hindi para siraan mo, lugmukin mo. Ganun yun. Yan yung sakit ng Pilipino eh. Oo, sakit ng Pilipino. Sakit niyo yung mga vlogger kayo walang ginagawa, walang natupad o dinalila ng kapwa niyo. Ganun yun. Hiya-hiya din pag may time. For me, sa ginagawa ni Diwata, hinahangaan kita. Simbolo ka ng katapangan ng tao, hindi sa away, sa gulo, kundi sa hamon ng buhay. Yun lang. Yun yung lesson learned na makukuha mo sa ginagawa ni Diwata. Ganun. Okay guys, salamat po ng marami. Ako po si Chingoy para sa Chingoy TV. Ito pong salita ko, it's opinion ko lang, na pinapakita ko lang yung learn yung ginagawa ng isang tao na hindi nakaka-perwisyon, hindi nakakasagaban, walang inargubyadong tao. Hindi po, salamat ng marami. I-follow nyo ako sa aking Facebook account, Chingoy TV. Mag-comment, like, share. Pindutin nyo na rin yung notification bell. Mag-subscribe kayo guys. Dito rin sa Chingoy TV. Salamat po. Bye!